Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po mag-aaral ulit tayo ng isa na namang laban ng mga Super Grandmasters at ang napili natin today ay yung laban ni Super Grandmaster Wesley So versus Super Grandmaster Fabiano Caruana. So kung mapapansin nyo po dito, yung mga flag nitong dalawang Super Grandmasters, si Caruana and si Wesley, sila po ay Team USA and ito ay possible makalaban namin ni IM Pao sa Olympiad. So sa upcoming Olympiad, nakapasok po kami sa Olympic team and very excited po ako dyan. And baka one of these days is i-video ko sino po yung pasok sa Olympic team kasi nasa chess results na po. Ayan, hanapin nyo na lang po yan. Ako po, si IM Pao and si IM Quezon and may kasama kaming dalawang Grandmasters. So yan po for future video pagka maganda yung pagkakataon. Ano? So abangan nyo rin po yan. So itong si Caruana and si Wesley, possible namin makalaban sa Olympiad. So aralin natin yung laro nila. So, punta po tayo sa ating game. Si Caruana po yung white and black, si Wesley. Ito po nag-start with C4. Ayan. So, C4, E5. Napapansin ko ito ang main weapon na pangontra ni Wesley sa C4 ni Caruana. So, nag-D3 and ngayon nag-G6. Ayan. So, mga recent games nitong dalawang Super GMs na analyze po natin, palaging reversed Sicilian ang ginagawa ni Caruana and palagi namang fianchetto ang pangontra ni Wesley dito. So nag G3, Bishop G7, Bishop G2, so normal development lang, Knight E7, Knight C3, and nag-castling. Ayan, so dito po merong kakaibang ginawa si Caruana. Ang tinira niya is H4. Very aggressive opening idea. So, H4 po yan. Ang idea niyan, H5. Kakain dyan, ma-open ng rook, and then Bishop H6. So, atake kagad. So, pakita lang natin no, yung mga possibilities. So, H5, pag halimbawa, hindi mo pinansin, no, kakain, Bishop H6. Ang lakas na po kagad ng atake with Queen D2, Queen H6 incoming. So, waste tempo lang tayong konti. And kamatyas kagad ang ending. Pagka hindi mo po pinansin. So, ang usual pangontra dyan, dalawa. Either, pwede ka mag H5 kagad at ito po yung usual kong ginagamit. H5 para hindi na makatalon yan dyan. Ang drawback niyan, meron siyang weakness sa G5 pero meron din namang weakness sa G4 na pwede mong gamitin. Pero ang ginawa dito ni Wesley is H6. Ayan, yan po ang isang pangontra dyan. Pagka H5, mag-G5. Ito hindi ko masyadong gustong pangontra. No, difference of styles lang po. Okay naman siya sa engine, pero ayoko yung medyo na parang nagkakaroon ng butas yung king side, nagkakaroon ng hangin. No? Pero maganda rin po yan. Yan talaga ang usual na pangontra dyan. Either H5 or ganito, H6 and then G5. So ngayon nag-F4 si Caruana. Pinasabog kagad yung king side, GF4, pumapture, and then nag-D6. Ayan, pinasolid lang muna yung center, pagka-capture, ito pong natural pawn capture, ayaw nung engine, no? Binigyan niya ng question mark. So, binigyan niya ng question mark, siguro, ayaw niya yung ganitong pawn structure na nasisira. Kasi ang gusto ng engine, ganito na lang daw. Knight BC6. Ipambluff niya na lang. So kapag kumain dyan, kakainin dito, may mga bluff doon na atake. Pero medyo mahirap po yan eh. Kasi yung tira dito, Queen D2 nga lang oh. Grabe, hindi na pinansin. Queen D2, pagka chumek ka, King F1 lang. Yan po ang mga engine lines lang po. Ayan. So medyo mahirap mo itira yung mga ganyang engine lines. So ito, tao lamang. DE5. Ayan. So, question mark ang binigay, pero counter question mark ang binigay sa E4. Patay. Kasi po yan, no? Pagka E4 niyan, na-commit yung pawn, meron kagad outpost sa D4. So, ayan po ang possible ideas. Yung Knight C6, Knight D4, outpost kagad.
So somehow, talagang hindi ho maganda itong tirang ito ni Caruana. Mas maganda, bishop e3 lang, develop lang ng bishop, and ngayon hindi committed yung pawn. Pagka tumalong ka dyan, pwedeng mapaalis pa yan mamaya, pwede pa yan mag e3. So atas yung bishop, tapos e3, mapapaalis yung knight. Ayan. So pagka bishop e3, also ang idea po niya, queen d2, may atake dito, and then castling queenside. Ayan. So ibalik natin, nag-e4, ayan na nga po, nagkamali. Knight bc6, bishop e3, ayan, and ngayon f5. So nagkaroon ng malakas na initiative si Wesley. Kasi, ayan, pagka f5, another drawback pala nung tira nung e4, merong mga knight b4 ideas. So na-atake po, naging weakness yung d3 pawn. So halimbawa, kung capture ka dyan, merong knight b4. Yan ang bigayan ng engine. So makikita nyo, ang laki na po nung lamang sa engine natin. Pagka bishop e4, knight f5, and magtatalunan na yung mga knights. Ayan. So hindi pwedeng kainin. Nag-queen d2, kaso ngayon naka f4. So meron ng protected passed pawn ang posisyon ni Wesley. Not to mention, pag atras, meron pang outpost. So dito, commanding advantage kagad ang positionally. Pero apparently sa engine, maliit lang. Equal lang sa engine. Pero parang kung titignan, no? May outpost dito sa d4, may protected passed pawn. Parang lamang na talaga to eh. Kasi pwede pa yung mag knight c6, papunta talaga yung d4. Magkakaroon ng malakas na knight sa d4 eh. So dito ng castling, bishop g4, rook f1, queen d7, ang ganda na ng posisyon ni Wesley. Ang next move niyan is rook d8, papatungan na po yung pawn sa d3. So nag-bishop h3, and kinapture, and knight e6, with the idea of knight g5 para sasaran yung open file sa g-file para hindi maatake yung king ng black. So nag-rook h2, rook a d8, atake dito sa d3 pawn, and then bishop h4, knight g5, ayan, sinara na po yung g-file. Pag kumapture ka dyan, kakainin lang, and dalawang passed pawn po yan, magmamarcha yan. So malakas po yan. And kaya dito nag-knight d5, kinapture, capture, and then c6. So ang ending, parang walang atake po na mangyayari dito sa king side. Tapos itong queen side, ma-open up na ni Wesley, mauuna yung atake niya. So nag-rook g2, and question mark, so kinain lang po itong nasa gitna. Pagka capture, kinain lang ulit yung nasa pawn sa e4. Kasi pagka nag-h6, and yan po ang ginawa ni Caruana, merong queen c6 check, fork yung pawn, game over agad ang posisyon ni Caruanin. So kinain lang ito, queen g2, f3, so masyado na pong maraming pawn na nakuha si Wesley. So queen g4, rook f4, queen g3, kinapture lang, pagka knight h3, push the pawn, and then ayan po, almost unstoppable. So rook d1, queen h7, king a1, and then rook c4. Game over si Caruana, and panalo na naman si Wesley. So ito po isang knockout tournament, and na-knockout na po. Alam ko si Caruana knockout na. Si Wesley proceed to next stage. So ayan, aabangan natin kung mag-proceed pa sa malalim na playoff run si Wesley, or mananockout na siya next stage. So ito mga possible makalaban namin ni IM Pao sa Chess Olympiad. And pag-pray nyo po kami. Actually, nagtre-training na po kami ngayon. Talagang inaaral namin yung mga games ng Super GMs. And hopefully maganda po performance namin. And we will see, no? So yan po ang ating video for today. At kung na-enjoy nyo po itong video na ito, at kung meron kayo natutunan, please like this video and subscribe to
to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye.